Hi everyone, welcome to Sulit Tech Reviews. So ito yung Redmi Note 7 Pro. I-unbox natin to, itetest natin yung camera, yung gaming performance, at mamaya pag-usapan natin kung meron ba talagang difference si Redmi Note 7 Pro kay Redmi Note 7. Bago ulit tayo mag-start guys, gusto ko ipakilala sa inyo si C600 OBD2 HUD ng wins-novelty. So pinadala nila sa akin tong HUD na to para ma-try at maipakilala na rin sa inyo guys. Tinas ko siya for a week at ito itsura niya. So para sa mga drivers dyan, kung walang tachometer ang kotse ninyo, katulad namin, malaking tulong to sa inyo guys kasi madali nang makita yung RPM habang nagda-drive kayo na hindi kayo nade-distract. Trust me, talagang hindi siya nakaka-distract. Bukod sa RPM, makikita nyo din yung kph ninyo, fuel consumption, water temperature, voltage, at marami pang iba. Sa umaga o sa gabi, kitang-kita ninyo yung details habang nagda-drive kayo. So kung gusto nyo guys na orderin to, nandiyan yung link ng wins-novelty sa description sa baba. Kontakan nyo lang sila. Marami pa silang HUD na binibenta. Ito yung isa. Ito yung pinaka-latest nila. Pero pakipapakita sa inyo next time. So tuloy natin yung video. Okay, so unbox muna natin guys. Iba yung itsura ng box so far ng Redmi Note 7 Pro kay Redmi Note 7 tsaka Redmi 7. Kulay violet siya. Kaya angat na angat yung itsura niya kumpara sa dalawang box ng phone na yun. Wala naman tayo masyado makikita sa box, kundi yung specification sa likod. So, open natin. Pagbukas natin ng box, makikita natin yung isa pang box na merong documentations at jelly case. Yung jelly case ay ganun pa rin, manipis, napaka-flexible at transparent. Ito yung unit niya. Tabi muna natin. At syempre hindi mawala yung USB Type-C cable at yung kanyang charging brick. Ito pala itsura ng phone kapag nakasuot yung jelly case niya. Tanggalin natin yung plastic. Upon setting up the device guys, napansin ko na mabilis yung pag-recognize niya sa fingerprint ko. So out of the box, naka MIUI 10 na siya. At pagtapos ko ma-setup lahat-lahat, meron agad update si MIUI 10. At ang una nyo masasabi guys, kapag nakita nyo yung itsura ni Redmi Note 7 Pro, sobrang ganda. Sobrang ganda talaga ng design. Sobrang kintab, tsaka basta iba eh. Glass na glass talaga, tsaka ang ganda ng reflection na nagagawa nung design niya sa likod. Nga pala, katulad ng Redmi Note 7, Corning Gorilla 5, si Redmi Note 7 Pro front and back. So tingnan muna natin yung ilang makikita natin dito sa physical design ni Redmi Note 7 Pro. Siyempre nandyan yung 3.5mm jack. Thank you Xiaomi kasi hindi nyo pinapatayan. Nandyan din yung infrared blaster para sa mga appliances natin. Sa gilid nandyan yung kanyang SIM tray. Sa kabila, volume rockers, tsaka power button. Sa likod, fingerprint scanner, tsaka yung kanyang dual camera setup. Sa baba, USB Type-C at yung kanyang speaker grills. Doon muna tayo sa fingerprint scanner performance guys. So ito yung bilis ng kanyang fingerprint scanner. So mabilis siya. Lumagpas na siya doon sa average speed ng isang fingerprint scanner. Pagdating naman doon sa speaker grills sa baba, peke yung isa guys. Yung isa lang talaga yung gumagana. Tingnan nyo to. Sa Sulit, sa Paranaque. Napa ako kasi ito yung first event na dinaluhan ko. Salamat RealMe sa pag-invite sa akin sa launch ng Redmi 3. Ito guys, so ito na siya guys. Itong Redmi Note 7 Pro pala na pag-uusapan natin ngayon ay yung China version. Hoping pa tayo na mag-release si Xiaomi ng global version nito. Ewan ko kung ano update doon kasi ang huling update ko magre-release daw. Pero may nabasa na naman ako na hindi daw magre-release. So ano ba talaga yung latest update? Please comment down below guys kung meron kayong alam doon. Ipipin ko na lang kayo sa comment section kung makapagbigay kayo ng reliable na update tungkol dyan. Okay, so pag-usapan muna natin guys yung nakita kong difference ni Redmi Note 7 Pro kay Redmi Note 7. Overall guys, same na same sila. Same size ng phone, same size ng screen, same camera sa front tsaka sa rear, same battery capacity. Parehas din sila ng SIM tray, hybrid pareho. So overall, parehas na parehas sila except sa chipset. Si Redmi Note 7 ay 660, si Redmi Note 7 Pro ay 675. So meron bang difference yung dalawang chipset na yon? Medyo malaki din guys kasi si Note 7 Pro 675 yung chipset niya, based yun sa 11nm architecture. Si Snapdragon 660 which is yung chipset ni Redmi Note 7 14nm architecture. So pagdating sa speed, sa clock speed, sa GPU at saka sa pag-consume ng battery, doon sila magkakatalo. So aasahan natin na mas matipid sa battery si Redmi Note 7 Pro kasi 11nm architecture siya. Tapos
mas mabilis yung clock speed ng GPU ni Redmi Note 7 Pro kaysa kay Redmi Note 7. Si Redmi Note 7 ay naka-Adreno 512 which is 850 MHz. Si Redmi Note 7, Snapdragon 675, naka-Adreno 612 na siya. Pero hindi natin alam kung anong clock speed nun. Pero maglalaro yon ng 900 to 1 GHz na clock speed ng GPU. So, maasahan talaga natin na may increase sa performance ng gaming at saka performance ng phone overall. Isa pa sa mga napansin kong difference ng Redmi Note 7 Pro kay Redmi Note 7 ay yung LTE bands niya. Yung LTE bands ni Note 7 tsaka ni Note 7 Pro may pagkakapareho. Pero based doon sa gsmarina.com, may kaunting lamang lang si Redmi Note 7. Siguro dahil wala pang global version nitong Redmi Note 7 Pro. Kasi si Note 7 ay merong LTE bands 34, 38, tsaka 39. Pagdating sa network speed, may lamang din ng kaunti si Redmi Note 7 kaysa kay Pro. Kasi ayon ulit sa gsmarina.com, si Redmi Note 7 ay merong Cat12 na 600 megabits per second. Si Note 7 Pro ay merong Cat9 lang na merong 450 megabits per second. So meron silang counting difference pagdating sa LTE bands tsaka sa network speed. Hindi lang natin alam kung mag-i-improve yan kapag naglabas na sila ng global version. Okay, balikan lang natin saglit guys yung 675 tsaka 660 chipset ng dalawang phone na to. So sabi natin kanina, si Redmi Note 7 Pro ay mas lamang ng kaunti, ano? Kasi 675 yung kanyang chipset, 11nm architecture. Ang tanong guys, meron kayang obvious na difference si Redmi Note 7 Pro pagdating sa camera? Kasi baka nagbago na rin yung image processing kasi nga iba na rin yung chipset nito. Meron din kayang difference na obvious pagdating sa gaming performance. So yun ang aalamin natin ngayon. So ito muna yung mga na-capture ko gamit yung Note 7 Pro. Ito naman guys yung night mode ni Redmi Note 7 Pro. So meron ba kayo napansing counting difference or difference na malaki sa performance ng camera ni Redmi Note 7 Pro? So comment nyo lang dyan sa baba kung meron kayong napansin guys. Isa pa palang difference nila pagdating sa kapag capture ng video, si Redmi Note 7 Pro ay kayang mag-capture ng 2160p at 30 frames per second. Ito naman tayo guys sa gaming performance. So ito yung gaming performance ni Redmi Note 7 Pro kay Asphalt 9. So ganun pa rin, hinay settings ko yung graphics niya. So tingnan natin. Ito naman guys yung NBA 2K19 at kagaya din ng Asphalt 9, hinay settings ko lahat. So ulit, meron ba kayong napansin guys na difference ni Redmi Note 7 Pro kay Redmi Note 7? So yun guys yung difference ni Redmi Note 7 Pro kay Redmi Note 7. Okay, dun muna tayo sa experience ko guys. Ito opinion ko lang no, sa paggamit ko nitong Redmi Note 7 Pro at nagamit ko na rin naman si Redmi Note 7 dati. Sa performance overall, wala akong masyadong napansin.
hindi ganun kalaki yung difference pagdating sa performance. Parehas lang sila almost in every way. Kapag ginagamit niyo yung phone sa gaming, ginagamit niyo sa normal use, sa camera, wala akong nakita na malaking difference sa performance. Ganun din sa gaming. Siguro, mapapansin nyo talaga yung difference nila kung hardcore gamer kayo. Baka doon yung makita yung improvement sa performance ni Redmi Note 7 Pro. Kasi 11nm tsaka 14, medyo malaki talaga yung difference. May difference talaga yun sa performance. Pero ako lang talaga, sa performance ko, wala akong nakitang pagkakaiba masyado. So, sulit bang bilhin si Redmi Note 7 Pro? Kung wala ka pang Redmi Note 7, sulit siya guys. Go for the extra mile. Mag-a-add lang kayo ng at least 2,000 pesos para makuha nyo si Redmi Note 7 Pro, go for it. Pero kung okay na kayo kay Redmi Note 7, doon na lang kayo kay Redmi Note 7. Medyo makakatipid pa kayo. Kasi kagaya nung sinabi ko, wala akong masyadong nakitang difference sa performance. Pero may lamang siya ng kaunti lang naman. So yun nga, kagaya nung sinabi ko, kung kaya nyo magdagdag ng at least 2,000 pesos para kay Redmi Note 7 Pro, go for it. Pero Redmi Note 7 ay sapat na para sa akin. So, okay guys, ano sa tingin nyo? Worth the upgrade ba si Redmi Note 7 Pro kung meron ka ng Redmi Note 7 ngayon? Na-comment nyo lang sa baba. So, yun guys, sana nakatulong tong video na to para makapag-decide kayo kung Redmi Note 7 ba o Redmi Note 7 Pro yung bibili ninyong phone. So, yun guys, maraming salamat sa panonood. Yung next video natin, Redmi 7 versus RealMe 3. Naabot nyo guys yung 1,000 likes dun sa last video ko. Maraming salamat. So, wala tayong magagawa. Kailangan natin gawin yun. So, yun yung next video natin. Redmi 7 versus Realme 3. After nun, Redmi Note 7 Pro versus Pocophone F1. So, abangan yun guys. Maraming salamat sa panonood. Para sa samot-saring unboxing reviews, this is Sulit Tech Reviews.